Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ang ating bida ay tinatanong ang Strength Demon na kung kasama ba nila ang Lunar Fairy sa lugar na ito, at kung naririto ay agad na ay lapit nila sa kanya, dahil sa ito lamang ang paraan para sa kanila upang magawang makaalis. Sabi naman sa kanya ng Strength Demon na mukhang nagiging mayabang ito sa tono ng pagsasalita ng ating bida na kaya lamang tumanggap ng isang pag-atake mula sa kanya. Ngunit sabi naman dito ni Yonjuko na ang pagiging mayabang ay mas nababagay sa kanya, dahil sa mas pinili nito na atakihin ang mga matatanda at magmalaki sa kanila. Sabi naman dito ng Strength Demon na para sa isang miyembro ng clan ng Orthodox Alliance ay alam nito kung papaano ang makipag-usap, ngunit sa tingin niya ay kailangan niyang turuan ng leksyon ng ating bida upang mas maintindihan niya ang kung ano ang sitwasyon nila sa lugar na ito. Ngunit sabi naman dito ni Yonjuko na huwag nitong pagsisisihan ang gagawin niyang pag-atake sa ating bida at mas mabuti na sabihin na lang nito na kung nandito ba ang Lunar Fairy o wala. Sinagot naman siya ng Strength Demon na ang babaeng kanyang hinahanap ay isa sa Grand Demon General, na kung saan ay ang pinakamataas na posisyon sa kanilang Yumyum cult, at mukhang hindi niya kakailanganin na gumamit ng buong lakas upang pumatay lamang ng isang kagaya ng ating bida na sisiw sa kanyang paningin, kaya naman ay agad siyang tinanong ni Yonjuko na kung talaga ba na sa tingin niya ay sisiw lamang ito sa kanyang paningin, at kung bakit nito sinusubukan na makipag-usap sa kanya ng mapanlinlang, dahil ang salitang tanga ang mas nababagay sa kanya upang itawag. Sa sinabing ito naman ng ating bida ay labis itong nakaramdam ng galit at sinabihan si Yonjuko na mukhang nakalimutan na nito ang salitang takot, kaya naman ay agad itong nagpalabas ng malakas na aura at sinabihan ng ating bida na ngayon ay ipapakita nito sa kanya ang pagkakaroon ng takot sa Yumyum cult. Sa kabilang banda naman, ay inutusan ng pinuno ng Asher Hall ang mga kasamahan nito upang agad na alalayan ang mga elder na napinsala ng Strength Demon. Agad naman na humingi ng paumanhin ang isa dito dahil sa tingin niya ay natalo lamang sila nang walang kahit na anong nagawang tulong sa kanila. Sabi naman ng pinuno na inasahan niya na nagkataon lamang ang pagkakabagsak ng Waryong Manor at ng Namgang clan sa kamay ng mga ito, ngunit sinong mag-akala na ganito pala kalakas ang Yumyum cult? Ngunit nagtanong naman dito ang isa patungkol sa pagkakakilanlan ng ating bida, at kung ang 5 great clans ba ay nagpadala ng kung sino upang tumulong. Agad naman na nagsalita ang isa sa 5 luyang hero at tinanong na kung maari ba nilang sagutin ang kanyang katanungan. Matapos ay sinabi nito na ang isang iyon ay ang kinatatakutan sa Mount Wufeng. Nang bigla naman siyang pinigilan sa pagsasalita ni Yanggak at sinabi na totoong ang bibig ay ang daanan sa pagkakalat ng kaguluhan. Dagdag pa nito na sinasabi palagi ng iilan na ang bibig ay may kakayahang umpisahan ang malaking sakuna, kaya naman ay matapos nitong magpalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan ay tinanong niya ang isa sa 5 luyang heroes na kung bakit nito madali lamang na binubuksan ang kanyang bibig, at hindi dapat ito nagsasalita ng kung ano nang hindi niya kayang pangatawanan. Dagdag pa nito na kung sakaling malaman ito ni Yonjuko ay nakakatiyak ba siya na makakaya niyang pangatawanan ang magiging aksyon patungo sa kanya ng ating bida, nang bigla naman na nagsalita ang pinuno ng Asher Hall at sinabi na ang binatang iyon ay ang anak ng Moon-splitting swordsman, isa sa pinakamahalagang tao na nagmula sa Waryong Manor ang dumating upang tulungan sila. Dagdag pa nito na hindi pa ganun katagal matapos na ang Yumyum cult ay nagawang atakihin ang Waryong Manor ngunit ang magawang tulungan sila sa sitwasyong ito ay ang labis niyang ipinagpapasalamat. Sabi naman dito ni Yanggak na ang insidenteng iyon ay naganap habang sila ay wala sa lugar na iyon at labis silang nalulungkot sa nangyari. Sabi pa ni Yanggak na kahit pa ganun ay ang luyang 5 heroes ay ang makakapagpatunay para sa sinasabi niyang iyon. Nang bigla naman na sumang-ayon ang mga ito at sinabi na tama ang sinabi ng matanda dahil sa ang binatang iyon ay nagmula sa 5 great clans, at babanggitin na sana niya ang patungkol sa nagmula siya sa Waryong Manor kung hindi lamang nagsalita agad si Yanggak habang siya ay nagsasalita kanina. Nang bigla naman na napasigaw ang isang elder at sinabi na ang lahat ay ituon ang atensyon sa labanan dahil sa ang Strength Demon ay nag-umpisa ng muling kumilos. Matapos ay agad naman na sinugod nito ang ating bida at galit na galit siyang minumura. Sabi pa nito na kahit hindi ang babaeng iyon ang kanyang pinaglilangkudan,
ay ang kasalanan nito ay ang insultuhan ang kanilang isa sa Great Demon General ng Yumyung Cult kaya naman ay hindi dapat na palagpasin lamang iyon. Tinanong naman siya ng ating bida na kung ano ba ang masama sa pagtatanong niya kung nandito ba ang babaeng hinahanap niya o wala, at kung sa papaanong paraan ba niya dapat na itanong ang mga bagay na kagaya nito sa kanila nang hindi sila nagagalit, ngunit sinabihan lamang siya ng strength demon na tumahimik na siya, at agad na inihanda ang malakas nitong pang-atake at ito ay ang immense strength strike. Sa nakitang ito naman ng ating bida ay napasabi na lang siya na mukhang kailangan ng mga ito na bugbugin muna bago siya magawang sagutin sa kanyang simpleng katanungan. Nang bigla naman na tinawag siya ni Yang Gak sa kanyang likudan at sinabi na mukhang ang Lunar Fairy ay wala sa lugar na ito. Kaya naman sabi pa nito na siya na ang bahala para sa maliit na sisiw na nasa kanilang harapan, matapos ay agad itong naghanda din upang sabayan ang papa-atake na Strength Demon. Matapos ay mayabang na sinabi ng matanda na gaya nga ng sinabi nito sa ating bida kanina ay hindi niya kakailanganin ng buong lakas para patumbahin ang kagaya niya na isang sisiw lamang sa kanilang paningin. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman ay agad na nakatikim ito ng mapaminsalang pag-atake mula kay Yang Gak. At matapos na makatanggap ng pinsala ay agad itong bumagsak sa di kalayuan at nagsanhi ng malakas na pagkakasabog. Tinanong naman siya ng ating bida na kung talaga ba na sigurado siya na hindi ito matatalo sa isang iyon. Mayabang naman itong napatawa at sinabi kay Yeonjuko na hindi na nito pa kailangan na mag-alala dahil sa hindi naman siya ganun kaina upang matalo lamang sa mahinang nilalang na kagaya nito. Sa narinig naman ng Strength Demon ay galit na napapasigaw at tinatanong nito si Yang Gak na kung ang isang matandang kagaya ba niya ay alam kung sino siya. Mayabang naman na sumagot dito ang matanda at sinabi na alam niya ang kagaya nitong wala lamang, at siya ay ang Strength Demon na kilalang kilala sa Henan bilang isang magnanakaw. Sa nangyari ay bigla naman na napasabi dito ang ating bida na kung ganun ay ang isang ito ay hindi talaga malakas. Kaya naman ay agad nitong inutusan si Yang Gak na kailangan na nitong tapusin agad ang isang iyon dahil sa kailangan pa nilang hanapin ang Lunar Fairy sa kung saan. Sa nangyari ay galit naman na napasigaw ang Strength Demon habang tinatanong ang dalawa na kung anong lakas ng loob ng mga ito na insultuhan lamang siya. Kaya naman ay pagpipire-piresuhin niya ang katawan ng mga ito at itutusok dito ang bandera ng kanilang Yumyung Cult. Ngunit sinabihan naman siya ni Yang Gak na labis na itong nagiging maingay kaya naman ay agad na din itong sumugod, matapos ay sinabi niya na gaya ng ipinag-uutos ng kanyang Young Master, ay tatapusin niya lamang ito ng mabilis. Sa nangyari ay galit naman ito kay Yang Gak, kaya naman ay buong lakas din itong sinugod ang matanda upang makipagsabayan dito, ngunit nang magtama naman ang pag-atake ng dalawa, ay agad naman na may naramdamang kakaibang lakas si Yang Gak. Kaya naman nang muli siyang inatake ng Strength Demon, at sa labis na lakas ng pinakawalan nitong pangalawang pag-atake, ay nagawa nitong magpaikot-ikot ang matandang si Yang Gak. Sa nakitang ito naman ng isa sa mga miyembro ng Asher Hall, ay napasabi na lang ito sa kanyang isip na ang matandang kagaya niya ay hindi man lamang nagawa ang tapatan ang isang iyon. Matapos naman na mapaluhod ang matanda, ay napasabi na lamang ito sa Strength Demon na hindi lang nito nagawang makuha ang kakaibang kapangyarihan na mayroon ng Yumyung Cult, ngunit maging ang malahalimaw na lakas din, at halos mabitawan na niya ang kanyang espada. Malakas naman siyang sinabihan nito na ngayon ay nagawa na niyang makita ang lakas na mayroon ng Yumyung Cult, subalit sabi nito na huli na para sa kanya para pagsisihan pa ito, kaya naman ay kailangan na nitong ihanda ang kanyang sarili dahil sa ito na ang kanyang huling paghinga. Sa nakikitang ito naman ng mga miyembro ng Asher Hall ay napasigaw ang mga ito sa labis na pag-aalala sa matanda at agad siya ng mga ito na pinapaalis dahil sa pasugod na ang Strength Demon patungo sa kanyang kinaroroonan, ngunit tinignan lamang ito ni Yang Gak, kaya naman nang nagawa na nitong makalapit at makagawa ng pag-atake, ay sa lupa lamang ito tumama. Dahil sa ang matandang si Yang Gak ay agad na nakaiwas at nakarating sa likudan nito. Matapos ay sinabi nito sa Strength Demon na hindi niya alam kung bakit labis itong nababalisa sa pagtanggal ng ulo ng isang matandang kagaya niya, matapos ay agad na nagsagawa ng kontra-atake si Yang Gak,
at matagumpay na nabigyan ang Strength Demon ng mapaminsalang pag-atake mula sa kanyang likudan. Matapos ay sinabi ni Yanggak dito na ang pakikipaglaban na may taglay na kay-abangan at ang umasa lamang sa kanyang taglay na kakaibang kapangyarihan, ay isang malaking pagkakamali dahil sa pagmamaliit nito sa kanyang katapat, at ang kabayaran nito ay ang kanyang walang kwentang buhay. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.